inaprubahan nila, pinatify, pinirmahan, ipinasa yung final bicameral conference committee report. Ano ba yung importansya ng final bicameral conference committee report? Ito yung pundasyon, ito yung basihan para maging enrolled bill, yung tinatawag nating GAB. So from bicameral conference committee report, it will now transition into GAB, yung General Appropriations Bill. It is just a bill. It will be sent to the office of the President. It's now up to the President to sign it or not to sign it. If he signs it, then it will become, the GAB will transition into GAA, yung General Appropriations Act. Batas na siya. Kung hindi niya pipirmahan, GAB uli yun. Ang problema nga natin, punong-puno ng blanco, itong bicameral conference committee report. And I'm not in the business of arguing, but just to straighten the record sa sinasabing ito'y politika, nagsisinungaling yung nagsasalitang yan. I agree, there is an omnibus motion. Pero hindi naman mga stupidong Pilipino para hindi maunawaan kung ano linalaman ng omnibus motion. Ang sabi sa omnibus motion ay maaari lamang yung technical staff nila ay authorized to effect correction of typographical, grammatical, pangalawa, and printing errors. Paano naging typographical ang blanco? Paano naging typographical ang blanco? Ang typographical, ang grammatical, at ang correction of mere printing errors does not involve the exercise of discretion. Saan ang halaga rito? Huwag tayo namang masyadong gawing bobo nung kongresistang nagsasalita na ito'y typographical or mere clerical or printing error. Diba? There is a clear abandonment of a very solemn and sacred duty to safeguard the people's money. Inabandonan ninyo eh. Kaya nga tayo nagsasabi, this is immoral, this is unconstitutional, and ito'y nangyari, I think, sa kauna-unahang pagkakataon. Talagang with impunity na yung pambubudol sa ating mga Pilipino. That's why we have decided to bring the matter to the Supreme Court, being the last bastion where rights will be settled and controversies may be heard. Sir, even if sinasabi na po, dinidismiss ng Senate and even Kimbo, why would they not dismiss it? They're the one who did this immoral and illegal thing. Panagtanong, ang tanong mo sa kanila, Marian, sino naglagay ng figure? Dahil sa budget cycle, sa budget process, pag aprobado na, ratifigado, pirmado, tapos na. Wala nang gagawin kundi printing. Wala na. Bawal mag-erase, bawal magdagdag, bawas printing na lang. Ang tanong, sino nagpuno ng mga patlang? Wala nga amin. Why? Because that is criminal. That is falsification of legislative document. That is usurpation, whoever that person may be, is guilty of usurping the function of the legislative department of government. Kaya nga ang tanong ko, saan nangyari yung pagpupuno ng patlang? Sa Kongreso ba, sa mababang kapulungan, sa Senado o sa Malacanang? At ano bang kasarian ng taong yan? Babae ba siya? Lalaki ba siya o marami sila? Yun ang dapat nilang sagutin. Sir, will you also be filing this falsification to criminal charges na falsification of legislative documents? The lawyers are already at it. They're studying, and if there's a need to file, we'll file soonest. But if we have to identify first who the culprits may be, then we have to wait. But kailangan may managot. Dahil 6.325 trillion pesos ito. Ito ang dapat pag-usapan. Ito yung dapat ikagalit ng mamamayang Pilipino. Alam ninyo, I will be having an interview tonight, pero nag-i-interview na rin kayo. Tanungin ninyo, yung mga barangay kagawad, mas magagaling pa silang mag-budget sa mga congressmen na yan. Sa sangguniang pang-barangay, sa sangguniang ng munisipyo, sa sangguniang pang-lungsod, at sa sangguniang pang-probinsya, bawal kang magpasa ng budget na blanco. Walang pwedeng magpasa ng budget na blanco. Sinungaling yung mangbabatas na yan. Sir, do you have any idea? May computation na po ba kayo how much of that 28
blank items, yung tingin niyo po, umabot ng hundreds of billions ba ito na lumabas Well, na it will run up to 100s of billions of pesos. Kasi nga, kagaya niyan, after the acronym NIA, delete the amount in figures, 75 billion and replace with blank. O basta tambasihan natin yung pinadi-delete, 74 billion. Yung isa, 889 million. Yung isa, 104 billion. O daang billion na to. Ang tanong doon, lagi kong tinatanong, 1 plus 1, 2. 2 plus 2, 4. 3 plus blank, 6.325 trillion. Apakagaling naman mag-compute ng mga ito. Thank you. I will ask na some of my friends po dito na gusto pa po magtanong. Attorney, ipapasoundbite ko na lang din po kung ano po yung buong 2025 GAA po ba yung gusto nyo pong ipa-TRO? And papaano po? Yes, we are moving for the setting aside and the declaration of unconstitutionality of the entire 2025 budget, because we believe that this is a fruit of the poisonous process. Fruit of the poisonous process. Malalaso ng mamamayang Pilipino pag ipinagpatuloy natin itong illegal, immoral, unconstitutional 2025 budget. Kung sakali naman pong pagbigyan ng Korte Suprema yung hiling nyo pong TRO on the 2025 GAA, paano po nito maapektuhan yung pong operation ng pamahalaan at mga serbisyong ipinagkakalob sa publiko? Wala, babalik lang tayo doon sa reenacted budget. At this is the first time because these horrible members of the Bicameral Conference Committee report have charted on, have rather strayed into uncharted waters. At kung ano ang magiging kautusan ng Korte Suprema, we can only intellectually surmise na doon tayo mag-operate ang gobyerno under a reenacted budget. Hindi titigil ang operasyon ng gobyerno. Hindi magsasara ang opisina ng gobyerno. Tuloy ang sahod ng ating mga manggagawa sa gobyerno. Ang matitigil lamang ay yung political spending na linalaman itong 2025 budget. Doon sila takot. Mabibinbin yung kanilang ayuda, yung kanilang AKAP, yung kanilang AIX, yung kanilang mga pork barrel projects and pork barrel funds. Yun sila natatakot pag ito'y na-TRO at pinatigil ng Korte Suprema. Other than that, tuloy yung operasyon ng gobyerno. Opo, Attorney Rodriguez, yun po yung argument nyo, pero yung argument po ng mga nandito sa Kamara, kaya daw po nyo ipinupush na ma-TRO itong budget, ay para magkaroon nga ng reenacted budget, at pag may reenacted budget, balik sa 2 billion pesos ang pondo ng Office of the Vice President. Wala, kalokohan na yun, Rosalie. Alam mo naman din kalokohan yun. Magsusurvive ang Office of the Vice President, although I do not have any authority to speak on behalf of the Office of the Vice President. Let me be clear on that. But tinitrivialize lang nila dahil nahuli, caught in the act sila, na binubudol ang Pilipino. Yan ang katotohanan. Anong 2 billion? Ito, daang billion eh. Hindi natin pag-usapan. Anong 2 billion? Huwag tayong lokohin. At huwag niyong sakyan yung panloloko. Gumawa naman tayo ng para sa bansa. Ito'y lantaran na ito eh. Would you expect that in the coming days there will be moves to deviate or divert the issue po? Absolutely. Absolutely. Hindi sila makakawala dito sapagkat nahuli at hindi biro ito. 6.325 trillion tapos ganito lang ang pagpasa, blanco. Ulitin ko, daig pa kayo. Nung mga barangay sa far-flung areas of our country, they know how to pass a proper budget. Walang blanco. Dahil ultimo 1 sentimo ina-account sa gobyerno. Huwag nila tayong lokohin. Sinungaling yung kongresistang yan. Kawawa yung lungsod kung saan siya kumakandidato. Mauubos ang pera ng Marikina pagka ganitong klase ang budgeting ng estilo nito. Huwag niya tayong lokohin. Huwag niya kaming lokohin. Lang po sa akin. Maraming pong salamat, Attorney. Salamat. May iba pa po ba magtatanong? Alright. I guess that's it. Anything you would like to add, sir? Attorney Vic, ito nga po sa issue na ito, doon nag-budget, at may gusto pa po ba kayong sabihin? Wala naman. Basta kami ay nag-file quietly kahapon
bilang pagkilala at pagrespeto sa Korte Suprema. Subalit nais lang nating ituwid yung mga kasinungalingan ng mga nandiyan sa mababang kapulungan at kung ano-anong kalokohang sinasabi. Tutuwid ho namin kayo. Hindi dahil kami magkakaroon ng budget pag ito'y na-set aside. Pera niyo po ito eh. Kayo naglagay ng mga halaga dito eh. Kayo ang diretsyong makikinabang dito eh. Linalabanan lang namin. Bakit? May karapatan kami. Pera ng Pilipino ito eh. At wag mo nang lokohin ang sambayan ng Pilipino. Huling-huli na eh. Ulitin ko, daig ka pa. Nung pinakamalayong barangay diyan sa Kongreso, marunong silang magpasa ng tamang budget. Hindi katulad mo, hindi katulad ninyo. Tigilin nyo na yung pangbubudol ninyo. Dinala na po, meron na pong petition na kini-question po sa Korte Suprema yun pong GAA, 2025 GAA nila Congressman Isidro Ungab and Attorney Vic Rodriguez kasama iba po mga samahan. They wanted the SC to declare it po unconstitutional yung budget. Sila naman po ay malayang gawin yan, pero kami naman po ay we stand by our position that the 2025 GAA is lawful, valid, and fully enforceable. Ang paliwanag, simple lang naman po, ang enrolled bill na, in short po, ang sinapit po ng Kongreso na General Appropriations Bill ay complete. At yun po ang naging basehan po ng 2025 CAA. You also mentioned in a statement na yung pag-ratify ng revised or yung corrected version ay unnecessary. Can you elaborate natin? Opo. So, as I said yesterday, merong dalawang omnibus provisions sa ating BICAM report. At ang isa po doon is that in case of conflict between the BICAM report and the printed version of the bill, the latter will prevail. Which happened in this case kasi yung BICAM report merong blanks and then yung printed bill ay merong figures. So in that case ay yung printed bill ang nag-prevail ayon sa omnibus provision. Ang importante dito is yung BICAM report ay ratified by the members. So ibig sabihin ay recognize ng members na may posibilidad na magkaroon ng corrections. Pero ang first omnibus provision has to do with the nature of the corrections. Ang sabi dun sa first omnibus provision, typographical errors as well as adjustments as a consequence of the amendments. So sa adjustments, magpo yung pag-fill in the blanks. Absolutely. At napaliwanag ko naman po na ang adjustments na nangyari po ay very ministerial. Ibig sabihin po, makikita po natin na these are based on the Senate Committee report, based din po sa HGAP, based din po sa, actually you will also see some of the figures in other portions of the BICAM report itself, and as well as BICAM discussions. Ang Technical Secretariat had absolutely no discretion. Yun ang importante po doon. Kaya sinasabi po natin na ministerial lamang po. Wala po silang discretion. May ilang po typographical error or ganun grammatical error yung nature ng pinil na blank. Parang amounts po siya which needs the discretion. So, again, I stand by our position na meron pong typographical error in a sense that merong sinabi doon na amount na amended pero hindi naman amended because the figure is the same. So clearly typographical error po yun. Meron ding in one page na formatting error. So clearly typographical error yun. And the rest po would be adjustments as I had described to you. And as I said, ang importante po doon ay walang discretion po ang ating sekretariat sa kanilang paglagay po or pag-report. Actually, ang nangyari po doon is ni-report po ang mga figures na napagkasunduan na po ng ating BICAM members. So, pero I just want to make a distinction. So, kung ang ginawa ay naglagay ng figures na on their own
at hindi pinag-usapan, yun po ay mali, yun po ay unconstitutional. Pero sinasabi ko po sa inyo, hindi yun ang nangyari. So, yun ang dalawang distinction. At again, as I had explained, lahat po ay ayon sa reports na existing na po. Bali yung blanks, meron ng sure figures yun. Yes. Pablanko lang. Yes, lahat po. So ano yung reports na yun? Senate Committee Report, the HGAB, the other portions of the BICAM report itself. Kasi merong main tables, kasi ang blanks po are in the special provisions. Doon po nangyari yun. And, so na-mention ko na, Senate Committee Report, BICAM, HGAB, the BICAM report itself. Are you willing to provide us the copy of the enrolled bill para po mapagkumpara namin yung pong fill up at saka yung blanco dun sa BICAM report? Kasi yung mga critics sinasabi nila, paano magkakaroon ng typographical error? Blanco nga. So they're saying na yung blanco raw po sa BICAM report should be dapat zero din or blanco daw po yung nasa enrolled bill. Kasi yun daw po yung niratify na Kongreso, BICAM blank should be zero po sa enrolled bill. So, again, napaliwanag ko na nga po na ang totoo po kasi ay hindi kasi siya zero. Hindi lang po siya na-report. Kaya, ang kinailangan pong gawin ng Technical Secretariat is to put in the correct, is to report the correct number as they had done. And ayon sa dalawang omnibus provisions ay authorized naman po ang ating Technical Secretariat. As to the copy of the enrolled bill, yan po ay available na po sa ating archives. So, available na po siya. Also, to answer the question, sino ang nag-fill out ng blanks? Secretary, Technical Secretariat, based sa napag-usapan ng BICAM. Yes. So, ang nagpre-prepare po ay ang Senate Technical Staff ng Committee on Finance. Kumbaga yung narrative ni ng Congo na incomplete, is that what you're saying? Yung nilabas nila na story about the blanks, they didn't tell us the whole story. Ay, hindi ko alam kung ano kanilang motivation. You need to ask them. Pero ganyan na po ba ever since? Hindi lang ngayon na may Ito mga pong, blanco na ito pong omnibus provision ay nandyan po since 2007. So I checked every single BICAM until 2007. I don't know if nandyan, napagod na po ako before 2007. But up to 2007, nandun po ang dalawang omnibus provisions na yan because it does happen. So yan po yung safeguards. Because nga, once it happens, yung second provision, once it happens nga po na merong conflict between the two, ang sinasabi naman po ng members is, once you correct, there is no need for you to come back to us for another ratification. Because alam naman natin na importante yung interest of time eh. Kasi alam natin na kapag we miss out on the deadline, which is the end of the year, magkakaroon po tayo ng reenacted budget, which is a big problem. Alam natin na kapag may reenacted budget tayo, magkakaroon tayo ng negative growth. So yung practice na may mga blanks sa BICAM committee report na na nire-ratify, hindi lang ngayong taon yun, in the previous year. It may happen, and in fact, it may happen in any other bill. Kaya nga nagkakaroon ng nagkakaroon talaga ng technical working group para yung meron tayong tinatawag na subject to style because and kailangan talagang i-reflect nung technical secretariat yung wisdom nung BICAM kung ano yung napag-usapan doon po sa final version ng batas. Yung sinasabi na crime na falsification of legislative document stemming from this mga pag-fill in the blanks daw, there's no basis for this. Well, I stand by our position that there is nothing illegal, irregular doon po sa naganap po sa 2025 GAA. Okay na po, thank you. Tulad ng binanggit ko noong nakaraan, we welcome any petitions to question any law that Congress passes at para sa akin, oportunidad yan para makilahok din sa proseso ng budget. Ang Korte Suprema, ang third branch ika ng pamahalaan, nakita na natin ang papel na ginampanan ng executive branch, ng legislative branch
At ngayon makikita natin ang papel na gagampanan naman ng judicial branch. At para sa akin, hindi ito dapat katakutan, hindi ito dapat ikabahala. Ito'y bahagi ng ating demokrasya. At patunay ito na malakas at matatag ang demokrasya sa ating bansa patungkol sa anumang batas, kabilang na ang national budget. Well, tulad ng sinabi ko rin noong nakaraan, yung pinakita nila, hindi ko nakita yung pirma ko, kaya ayoko magkomentaryo doon. Pero kung meron, kaya nga may nakalagay na talata, hindi ba, sa pinakahuling pahina ng BICAM report, na inootorisa ang Committee on Finance at Appropriation na punuan anumang mali o pagkukulang dahil kinikilalang napakahaba ng budget. Sa dami ba naman ng linya nun? At kung merong conflict, kung may pagkakaiba, ang Bicameral Conference Committee report at ang enrolled bill ng budget, ang mananaig ay ang enrolled bill ng budget o ang GAA kung saan wala pong blanco at wala pong kulang doon. Hindi yan ang unang pagkakataong ginamit ang phrase na yan o ang salitang yan. Ginamit din yan sa mga nagdaang Bicameral Conference Committee na pinirmahan ng mga nagdaang Kongreso at respective chairpersons din ng Kamara at ng Senado. Sabi niyo ngayon lang may mga blocks at malalaking amounts kasi yung mga pinag-uusapan. Pero sa total nandun. Kaya nga otorisadong mag-correct, di ba? Kaya nga otorisadong punuan kung may mali. Dahil nga, yung totals nandun. Yung mga amount na bumubuo sa total sa isa o ilang departamento marahil, kaya nga otorisado silang punuan yun. Hindi mo masasabing walang ganyan noon. Marahil ang pagkakaiba, dahil sa tindi ng bangayan at away at hidwaan sa pagitan ng mga politika, ang kulay ng politika sa ngayon, kaya bawat isang bagay pinapadaan nila ika nga sa microscope o sa matinding ilaw. Pero hindi nangangahulugan na hindi rin yan nangyari noon. Pero magandang pagkakataon din to para sa akin. Ulitin ko, hindi ko ito kinakatakutan. Ito'y dapat yakapin natin bilang pagkakataon na makita yung tatlong ahensya ng pamahalaan, Executive, Legislative, Judiciary, na nagpa-function kaugnay sa isang napakahalagang panukalang batas. Hindi. Kaya nga kung maaari pakibasa yung huling talata, yung mga pumirma ng Bicameral Conference Committee report, inotorisa yung komite na punuan yon dahil nga sa haba ng panukalang batas na ito. Dahil kung hindi, kailan matatapos yon? Dahil kung may correction palagi na maliit man o malaki, babalik ka palagi ng paulit-ulit, lalong hindi natapos yon. Tulad ng ginagawa madalas dito. Minsan yung clerical errors, bagaman wala nga ganung pahina, ganung talata sa mga pinapasa naming batas, bagaman walang ganung talata, yung clerical errors minsan kinokorek na rin basta't may pahintulot ng magkabilang panig. Ano? Hindi. Dahil susundin din naman nila yung naunang pinagkasunduan, hindi lang naisulat doon sa dapat pagkalagyan. Hindi sila ang nagpapasya. Yun ay sang-ayon sa pinagkasunduan at napag-usapan, hindi nga lang na-reflect at nalagay doon. Gaya ng sinabi ko, bilang pagkilala doon, yung talatang yon ay sinulat doon at hindi yan ang unang pagkakataong nakalagay yan. Sa mga nagdaang BICAM report, nandun din yan. Actually, para sa akin, unfair comment at accusation yun, lalo na sa bigat ng trabahong pinagdaanan, hindi lamang ng mga chairpersons at mga vice chairpersons ng Senado o ng Kamara, pero pati ng staff ng Senado at ng Kamara. Para sa akin, mas hudyat o simbolo yan kung gaano nakainit ang politika sa ating bansa, na bawat isang bagay na lang, malaki man o maliit, ay pupunahin, dadalhin sa korte, rereklamuhan at ipepreskon. Pero bahagi yan ng sistema natin ng demokrasya sa ating bansa. Hindi yan dapat kinakatakutan. Hindi yan dapat tinatakbuhan palayo. Hinaharap dapat yan. Dahil ika nga, dapat lamang naman
lahat ng opisyal ng pamahalaan sumagot sa katanungan at maging accountable sa anumang ginawa o hindi nila ginawa. At sa dulo, kung hindi magkasundo, korte ang magpapasya kung ano at sino nga ba ang tama o mali, merong pagkukulang o wala. Take two na naman to eh. Sinagot ko na yan noong nakaraan eh. Kung sakasakali, ito ang kauna, walang kulang sa General Appropriations Act. Ang kino-question bilang unconstitutional ay batas, hindi report. Ito ang kauna-unahang pagkakataon kung sakasakali na may madedeklarang unconstitutional na report. At dahil doon, yung batas din ay unconstitutional. There's always a first time, pero hindi ko pa nakikita ang nangyari yan. Ulitin ko clerical errors can be corrected at nakasulat palagi talaga yon. Pwedeng punuan ng kulang. Nakalagay yun doon. Pangalawa, may desisyon ng Korte Suprema na kung may pagkakaiba sa journal, sa pinagdebatihan, yan ang katumbas ng Bicameral Conference Committee report sa mga simpleng mga batas. Kung may conflict sa pagitan ng journal at ng enrolled bill, ang tawag dyan, Journal Entry Rule o Enrolled Bill Principle. Nagdesisyon ng Korte Suprema sa mahabang mga desisyon na ang sinusunod at pinapairal na batas sa ating bansa ay ang tinatawag nating Enrolled Bill. Kung ano ang nandun sa batas na pinirmahan ng Pangulo, yun ang batas. Hindi ko anumang report bago nun. At yan din ang sinulat namin sa Bicameral Conference Committee report nga na kung may pagkakaibang Bicam report, kulang man, sobra o mali ang total, at yung actual na enrolled bill, yung enrolled bill ang susundin. Yung enrolled bill ang mananaig dahil yon ang batas. Depende kung sinong, hindi ko pa kasi nababasa, mahirap sumagot at magkomentaryo sa isang kaso kung anong gagawin namin dahil hindi ko pa nakikita yung kanilang petisyon. Kung ano man ang kautusan ng Korte Suprema, ay siyempre, susunod.